Kasi napasama po ako sa masamang gawain. Tulad ng sa satanismo, yung parang ganun lang po. Sasabihin ko sa inyo, walang Diyos, walang Diyos, walang Diyos. 3 ulit ko sinabi yun. Okay, Pero so ayan pala, no? Sa Porcilos na yun, doon ako natutong magkaroon ng Diyos. At ako'y nagpapasalamat kay Lord na dinala niya dito sa punto por punto. At doon sa dating mga yang sila June Reyes, yan sila John Doe, yan karamihan dyan na mayayabang. Sa tingin ko, hindi pala sila mayabang lang kumisa magsalita, pero nasa puso nila ang Panginoon. So ayan, no, mapagpalang oras, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po, no, sa lahat po ng mga kapatid natin na nakasubaybay ngayon sa ating punto por punto, no, at sa mga live po, no, ng mga kapatid natin dito na join in, no, sa ating ginagawang pag-evangelization, no, sa online, no. Saan man po kayong panig ng mundo, isang mapagpalang oras po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo, no, sa isang pinakabagong episode ng ating Catholic Podcast para sa ating Testimonial Night sa ating programa dito po sa Punto por Punto. Alam nyo naman po yan na ating mga invited na guest, no, ay talagang napaka-espesyal na magbabahagi po sa inyo ng mga espesyal din na karanasan nila, no, patungkol po sa kanilang buhay bilang isang Katoliko. So makakasama nyo po ako, no, si Brother Dance, no, of Mr. Curious Catholic bilang host po sa ating programa. At again, isa na naman pong makabuluhan at punong-puno ng aral ng kwento ng karanasan at conversion story ng mga espesyal na panauhin natin towards Catholicism. So hindi ko na po patatagalin pa at ibibigay ko na po sa inyo ang ating panauhin ngayong oras na ito. At nandito na nga po si Sister Lynn. Ayan, so hello po Sister Lynn. Hello po. Ayan, so kumusta po kayo dyan Sister Lynn? Okay naman po, katatapos lang ng misa. Umatin po ako ng online ba? Yan. So, para makapagsimula po tayo, Sis Lynn, no, sino po ba si Sister Lynn at ano po ngayon ang ginagawa po ninyo? Ako po si Erlinda Placido Briones, pinanganak sa Pasay, napunta sa Muntinlupa, nag-asawa, at nang matapos, ako ay nag-mission sa Batangas sa sarili kong pagsisikap sa Panginoon. Isa po akong katekista. Wow. Okay. So, saan po kayo ngayon nakalocate? Nandito po ako ngayon sa China, sa aking anak na bunso. Yung pamilya niya ay 2 siyang anak. Silang mag-asawa ay nagtatrabaho. Ako ang tumitingin sa kanilang 2 anak. So, nandyan po pala kayo ngayon, Sister Lynn, no, sa China. At kasama niyo rin po yung pamilya po ninyo. And then, nabanggit niyo po kanina, no, Sister Lynn, isa po kayong katekista, no? So, hanggang po ba ngayon ay nagtuturo pa rin po kayo sa mga kapwa nating Katoliko? Sa ngayon po, dahil nandito ako sa mga anak na inaalalayan ko sa kanilang buhay, edi sa kanila po ako nagtuturo. Pag nasa Pilipinas po ako, nakakapagturo naman po ako sa komunidad namin. Katunayan, doon po sa Batangas, dating maliliit na bata, ngayon ay nagtatrabaho na pero sila ay mga katekista na nasabi ko sa aming pari na kailangan namin ng katekista sa aming sityo, sa aming yon. Pag meron silang gustong itanong, tinatanong din po nila ako tulad ng ganito. Okay, so ayan, no, talagang napaka-aktibo pala ni Sister Lynn, no, pagdating po sa pagtuturo ng katuruan ng ating simbahan. At ngayon nga po ay dahil po sa hindi po kayo sa Pilipinas, ito naman po ay ipinagpapatuloy po ninyo sa inyong mga apo, no, sa mga binabantayan niyo po ngayon. Sigurado po tayo na lalaki po sila na matatag ang kanilang pananampalatayang Katoliko at talagang may alam pagdating po sa ating pananampalatayang Katoliko. So, mga ilang taon na po kayo, Sister Lynn, na isang katekista? Nagsimula po ako maging katekista nung ako 18 anyos at
Ngayon ako ay 70 years old na ngayon na walang putol ng pagiging katekista. Wow, tuloy-tuloy pala, no? Halos buong buhay na para ni Sister Lynn ay isa na siyang katikista, no? At talagang napakalaki na po ng kanyang ambag, no? Pagdating po sa ating pananampalatayang Katoliko. So, ayan po, no? Sister Lynn, yan po sa inyo ngayong sitwasyon dahil po sa nasa ibang bansa po kayo at nasa China pa. Paano po ang pamumuhay ninyo bilang isang Katoliko? Paano nyo po ito na isa sa buhay pa rin? Kagaya po ng pagsisimba, etc. Dito po sa amin sa China ay walang simbahan kasi alam naman po niyo mahigpit dito. Pag ang aking mga anak ay pupunta sa Macau, doon merong parokya, tinatanong ko kung aatin sila ng mass, sasama ako sa kanila. Pero pag hindi, nandito po ako sa bahay, nag-online mass ako dyan sa Pilipinas, yung mga Manawag, St. Pio, sa Quiapo, Nazareth, lahat po ng mga makikita kong misa, inaatinan ko dahil wala naman po akong gawain dito kundi alagaan yung dalawang bata na 3 years old at saka 7 years old. At pinakakain ko lang naman po sila. Yun po ang, basta ang alam ko po ang aking buhay, panalangin ay sa bawat sandali ng aking buhay, sa bawat gawain, kasama ko ang Diyos. At inaalay ko ang lahat ng ito para sa Diyos. Ayan, no? Ibig sabihin po pala, Sister Lynn, hindi po pala hadlang na dahil po sa hindi available yung simbahan sa isang lugar ay hindi na po kayo makapag-attend ng misa, no? Sa inyong sitwasyon po ay nagagawa nyo pa rin po ng paraan dahil meron naman pong online masses, tama po yan, no? At makakarinig pa rin po kayo ng mensahe, no? Ng Ebanghelyo at saka, of course, makikita nyo pa rin po yung buong sistema, no? Ng misa. So, ano po yung masasabi po ninyo, Sister Lynn, sa mga kapwa nating Katoliko na kahit na malapit sila sa simbahan ay hindi pa rin sila nag-attend ng misa? Kasama po ako sa ganung costumbre ng araw na kasi hindi po ako dating Katoliko. Isa po akong lihis, mananampalataya na naging Katoliko. At nung matutunan ko lang po yung pagiging Katoliko ay kumapit na po ako kay Lord at sa buong buhay ko, ninanais ko ng maging mabuting tao, bagamat madalas pa rin nagkakasala. Ayan, no? So napakalaki pala yung influence sa inyo, yung pananampalatayang Katoliko, kaya po kayo ay patuloy na sumusumaybay, no, pagdating po sa mga online masses para lang po magampanan po ninyo yung lacking ng availability ng simbahan at sa inyong pong lugar, no, na hindi naman po talaga accessible. So patuloy pa rin po kayo na nag-attend ng misa kahit po ito'y online, no? So talagang napakagandang halimbawa po yan sa mga kapwa nating Katoliko, no? So nabanggit niyo po, Sister Lynn, na hindi pala kayo isang Katoliko. Inborn po ba kayo na anong sekta? Nalaman ko lang po na ako ay naging aglipayan, nag-aaral sa elementary sa public school. Tapos binyagan ako na 10 years old ako, Katoliko, pero just binyag lang. Pero hindi po ako sa buhay ng buhay Katoliko. Kasi napasama po ako sa masamang gawain. Tulad ng napasama ako sa aktivista, sa satanismo, yung parang ganun lang po. Hanggang sa dumating na yung panahon na ako'y 18 anyos, hindi ako nakagalitan ng aking ina. Nung nakagalitan ako, dahil sa marami naman ako alam na trabaho, iniwan ko yung buhay doon, pumunta ako sa aking trabaho. Talagang kinuha niya ako doon at sa pilitan niya akong dinala sa Corsilio. Ang tunay na pagiging Katoliko. Okay, so nabanggit niyo po, Sister Lynn, na nakapag-join po kayo sa isang samahan kagaya po ng satanista. Tama po ba yung narinig ko? Opo. Okay, so pwede niyo po bang ma-elaborate kung ano pong klase ang grupo ito at ano po yung mga ginagawa po ninyo noon na kabilang po kayo sa grupo na yan? Ako po ay naanyayahan doon at the age of 8 years old. Pagkatapos, ang ganda ng kanilang mga brainwashing, mga nagustuhan ko dahil wala namang masamang sinasabi. Pero hindi pwedeng magpatalo kahit kanino. Mananahimik ka pero lalaban ka ng may kakayahan kang ipaglaban ang sarili mo. Yun po ang natutunan ko sa kanila na me and myself. Okay, so pero pagdating po sa kanilang doktrina,
ano po yung kanilang, like for example, yung kanilang sinasamba or kinikilalang Diyos? Katulad po ba ito ng pananampalatayang Katoliko or magkaiba? Magkaiba po. Sila po, minsan ako ng kanilang gatherings, nagpapalit-palitan sila ng mga girlfriend. Naglalamaking sila sa isang bulwagan na grabe, parang Sodom and Gomorrah. Parang gano'n. Wow, okay. Parang Pero hindi ako po ay alintana. dahil sa, dating galit sa mga lalaki dahil ang aking mga kabataang kaibigan babae ay naging asawa ng tatay, naging asawa ng tiyo, naging asawa ng kapatid. Galit na galit ako sa mga lalaki kaya naging strong personality po ako na walang sinumang lalaki ang pwedeng makagalaw sa akin. Okay, so talagang napakalaki pala po ng impluwensya din, no? Opo. So talagang napakalaki pala po ng impluwensya din ng pagiging member po ninyo ng grupo na ito, no, na Satanista, no? Pero pagdating naman po sa inyong pagkilala sa Diyos, ano po yung pananaw ninyo noon, no, bilang isang miyembro po ng Satanista? Walang Diyos. Nung ako ay kinaladkad ng mother ko, dadalhin sa kursi. Tandaan nyo, paglabas ko dito sa kursi house na to, sasabihin ko sa inyo, walang Diyos, walang Diyos, walang Diyos. 3 ulit ko sinabi yun. Okay, so ayan pala, no? Sa kursi house na yun, doon ako natutong magkaroon ng Diyos. So isa pala po yan sa mga itinuturo, no, sa grupo na yan na huwag kilalanin na may Diyos, no? Well, of course, dahil po sa, again, ng grupo na ito ay Satanista, hindi talaga kumikilala sa Diyos, no? Bagkus ay, of course, sarili mo na lang siguro yung kinikilala mo, yung pangangailangan ng yung hubog ng yung katawan, no? Kumbaga, yung flesh, no? Yung tawag na yung katawan. Yan na lang po siguro yung ina-emphasize doon, no, sa grupo na ito. So, maganda balita po pala na kayo po ay nakawala sa grupo na ito. Ano po yung nabanggit niyo po kanina at hindi ko lang po masyadong nakuha? Paano po kayo nakaalis sa grupo na ito na Satanista? Paano po kayo nakawala dyan? Nung ako nga po ay kinuha ng aking ina dun sa aking trabaho, napilitan niya akong dinala sa Corsilio House, naging Corsilista ako. Pero sabi doon sa mga nagmamanyanitang, napakatigas daw ng pagkatao ko. Hindi ako umiyak, parang ganon. At nung malaman ko na mayroon Diyos, totally, tinalikuran ko na ang pananampalataya sa Satanismo. Pero yung kanilang turo, naka-implant na sa pagkatao ko yung mga bagay na may paninindigan. Kaya lang ngayon, ginagawa kong positibo. Yung dating mga negative na pangyayari na sa Diyos, ngayon isa na po akong defender na pinagtatanggol ko ang Panginoon, si Maria na aking ina at si Jesus. Ayan, so napakaganda pala po, no, Sister Lynn, dahil po ay talagang pagdating po sa pagkilala sa Panginoon at pagdating po sa pagkilala din sa kay Mama Mary, which is itinuturo po ng ating simbahan, ay talagang napakalalim na po, no, ng inyong pagkilala. So sa paanong paraan po ninyo na lubusan talaga na nakilala na mayroong Diyos at talagang kumapit talaga, no, sa pananampalatayang Katoliko? Ano pong kaparaanan? Ang natatandaan ko po noon ay nung nagkaroon ng Station of the Cross, sa akin ipinahawak ang cross. Tinanggihan ko yun. Kasi sabi ko sa kanila, walang Diyos eh. Tapos kahawak niyo sa akin yan. Yung crucifix na nandun si Jesus, mag-Station of the Cross, 14 daw yun. Ha! Sabi ko, tinatanggihan ko pero talagang pinahawak sa akin. Pagdating to sa unang pagkakapa ni Jesus, siyempre, ibababa yun. Mayabang nga po ako noon eh. Malakas ako. Ibinaba. Wala namang stand yung cross na yun. Tapos sila nagluhuran. Ako hindi ako lumuluhod. Kalokohan lang ang pagluhod noon para sa akin yun. Doon po ako unang nagkaroon ng himala dahil nung tumayo na sila at magpupunta na sa susunod na estasyon, hindi ko na po mabuhat ang cross. Binubuhat ng rector, hindi na nila mabuhat. Kaya nanatili na lang yung cross kung saan ko nailapag. Nakatayo siya pero hindi naman siya bumabaks. Tapos ang isa pang nakaganda sa akin dahil na-convert na ako, yung ostya na hindi pa siya na kukonsegra, binigyan kami ng tigi-tigisa. Tapos sabi nila, ilalagay sa siborium at ilalagay kung ano yung nais mo. Ang sinabi ko kay Lord, aking isipan, Lord, gawin mo akong tagapagturo na maliliit na bata hanggang sa pinakamatandang tao. Yun po ang ibinigay ko sa siborium, yung ostya na hawak ko, doon ko inilagay. Yun po ang unang-unang
miracle na nangyari sa buhay ko. Hanggang dumating na nga po ako sa edad ko na ngayon. Marami pa rin Ayan. nangyari iba, pero hindi na po. Ang mahalaga lang po sa akin, yung gusto kong testimony, yung ako po ay nawala sa sarili. Ang tawag yata yan, doon Sige ay po. ang Alzheimer o deep dementia ba tawag? Nawala po ako talaga. Tapos, nagkaroon po ako ng tinatawag na mga kaibigan naman po, mga pare na dinala ako sa psychiatrist, sa psychologist, 2 psychiatrist ko, 3 ang psychologist ko. Pero ang pangyayari po sa akin bago ko pumunta rito sa China, naririnig ko na po yung punto por punto. Pero hindi ko iniintindi. Dati naman akong apologetic Dati naman akong Catholic defender parang ganon. Pero biglang nawala lahat ang memorya ko na isama na rin ako ng aking mga anak dito. Tapos yon, nakinig ako, punto por punto, no choice kasi yun ang meron ako dito sa Cebu. Namit ko ang sila Kuya Jando, lahat sila. Nayayabangan ako sa kanilang lahat. Tahimik ako, tumatahimik lang ako. Kaya lang minsan, bigay yata kay Ate Edna, message sa akin si Ate Edna. Tapos sabi ko sa kanya, parang totoo pala to. O sige, nakinig na po ako nung nakinig. Habang nakikinig ako, yung mga nawala sa isipan ko, na ako pala ay may 3 anak, nung ako sumama sa aking anak dito, basta okay lang, tutulong lang ako, parang ganon. Pero hindi ko alam na anak ko pala siya na bunso. Tapos iniisip ko lang na luka-luka ako. Tapos nakinig ako ng dito. Kaya tinala ko yung 2015 pa po. Nandito na ako, tapos umuwi ako sa amin ng 2019. Tapos yun, noong 2019, may mabibigat pangyayari. Yung po siguro napawala sa ulirat ko hanggang sa ngayong 2022. Ito nga ba? 21. November, ako po ay 21 yata yun. Naisama ng anak ko nga dito at lagi nang nakikinig sa. Tapos dito sa punto por punto, tuwing makikinig ako, may bigla akong naaalala. Sulat ako ng sulat. Pero may isa po akong problema. Tuwing magsusulat ako, mali-mali spelling, mali-mali ang yung ang ganon. Pero nagtiyaga po ako talaga hanggang sa nagagalit na ang aking mga anak, ang aking manugang. Baka na nga, makinig sa punto por punto yan. Kung ano-ano yung iniisip nyo. Yun. Kaya ang ginagawa ko tuwing may punto por punto at papaalam ako sa kanila, magkukulong ako ng kwarto. At hinaan ko, pinakamahina. May paraan pa rin. Nagpapasalamat po ako sa kanila kasi sabi ni Ate Edna at saka ni Ate Alea na sabihin sa kanya kung ano ang nasa puso, kung ano nasa isip ko. Yun, nung sinasabi ko sa kanila, bakit ganito, bakit umiyak? Ang dami ko naaalala. Ganoon. Pero hindi ako nagtatanong kay Lord ng bakit. Kasi lagi kong tanong kay Lord, ano pa po ang gusto mo kahit hindi ko naunawaan, susunod po ako. Yun lang po lagi kong tanong sa kay Lord. Pero natutuwa po ako dahil marami akong naalala. Pati yung mga nakaraan ko na ako ay isinilang na yung ina, hindi ako nakasuso sa kanya. Kinuha ako ng lola ko. 6 years ako bago ko kinuha ng aking ina na wow, sabi ko gano'n, may pamilya pala ako. Parang gano'n noon. Pero ang mahalaga sa akin, yung nawala, alam ko naman ako to sa mother ko Pero ang mother ko noon, inalalayan ko siya. Dahil isa na akong katekista, talagang pinagtiyagaan ko siya, minahal, at ibinabalik ko ang nakaraan niya. Nakabalik naman siya sa kasalukuyan. At ngayon, dahil sa punto por punto, nakabalik ako sa kasalukuyan. Sabi ko kay Ate Edna, isusulat ang lahat ng aking mga naaalala. Kaya, meron na ako akong read ng yung mga ganito. Sulat po ako ng sulat. Ano po yan? Ano po yung mga sinusulat po ninyo? Mga, bigla ko pong naaalala na mga kadalasan ko, ito, ang dami na isusulat ko. Pero pag yung, pati yung rosary, kung nagro-rosary naman po ako, pero grabe naman tong punto por puntong to. Ang dami-daming dasal. Ang tagtada ng dasal. Ako hindi ako ganun magdasal. Ang dasal ko isang rosaryo lang. Tapos magsasabuhay na ako ng buhay ni Maria. Ni Jesus sa buong araw na yun. Inililing ko ang buhay ko kay Mama Mary at kay Jesus. Kung paano ko sila susundan sa kanilang buhay. Pero grabe itong punto por punto. Araw-araw, oras-oras. Ilang oras yung dasal ng dasal. Pero pinagtyagaan ko pa yun. Kahit na
naiinis ako. Tapos siguro, kaya nagkaroon ng static to aking cellphone dahil nga sa ayaw ng kalaban ni Lord. Kasi nagkaroon po ako ng tinatawag na may naririnig, may nakikita. Nung araw pa yun, pero hindi ko naman pinapansin yung mga nakikita at naririnig ko. Basta pag merong mabibigat na pangyayari sa buhay ko, sa sinasabi ko, wala ka nang magagawa doon sa kalaban ni Lord. Tinanggap na ako ni Lord, hindi na niya ako pababayaan at hindi ako bibitiw sa kanya. Kahit ano pang mangyari sa akin. Ang dami-dami kong naging sakit. Naka-2 operation ako mula noon. Pero naalala ko lahat yun ngayon. Tapos nagkasakit ako dito. Dinala ako sa hospital. Sabi ng aking anak, dadalhin ka namin doon sa mas malaking ospital. Kasi sabi ng doktor, 3 doktor ang tumingin sa iyo dito. Bago niyo ako dalhin doon, dalhin niyo muna ako sa Macau. Meron doong parokya. Gusto kong kumuha ng 3 sakramento. Isa akong katikis sa anak. Sabi ko gano'n, hindi ako nakakapag-umpisa. Sakramento ng confession, reconciliation, para lahat ng naalala ko ngayon ay maikumpisal ko. At hahanapin ko adoration na dati lagi ako nagbababad sa adoration. Nakaka-6 na oras ako sa adoration. Pero ngayon, wala kahit isa. Kung ganun. At nagtapa-anointing of the sick ako. Actually, meron na po akong 25 anointing of the sick sa buhay ko. Dito sa Macau, 3 anointing of the sick ako. Okay, so ayan no. Masasabi nyo pala, Sister Lee, na dahil po sa inyong patuloy po na pag-aaral sa ating pananampalataya, pakikinig po sa punto por punto, at dahil din po no sa kayo po ay intentionally ay lumapit talaga sa ating simbahan, ito po ay naging malaking bukas po no sa inyong sarili na mas makilala ang ating Panginoon at mas mapalapit pa sa ating Panginoon. At saka galit po ako sa punto na sabihin nila na maraming demonyo sa tao ko. Sabi ko, bakit magkakaroon ng demonyo eh? Tinanggap ko na nga si Lord eh, ganyan. Pero maaaring tama rin naman sila. Nadirinig ako. Bakit may nakikita ako? Tapos nakikita yung bunso kong apo, 3 years old, nagsasabi na may nakikita. Tapos madalas niya sinasaktan ang kapatid niya. Wow, sabi ko, ganun. Parang namamanan, tama yata ang punto per punto. Sinasabi nilang namamana ng generation to generation dahil ang aking tatay noon ay manggagamot. Pero hindi siya basta-basta nanggagamot kung sino lang ang gusto magpagamot sa kanya. Pero si Mama Mary naman ang kanyang hawak. Wala naman siyang ibang hinahawak. Kaya lang, may ibinigay sa akin isang kahon na may mga dasal yun ang Latin, may mga kung ano-anong preparalia doon na ayaw kong tanggapin sa aking ama dahil hindi ako naniniwala sa mga ganon. Pero sa akin ibinigay, ibinawang ko lang. Pero dito sa punto per punto, pero palang ganon na. Kailangan ipagdarasal pa yun. Ayun. Dispose pa siya. Kaya pala kami magkakapatid. Marami sa amin ay may nangyayaring hindi maganda. Kaya pala ang buong pamilya ko, yung aking mga anak, akala ko yung aking panganay, kaya lang maraming naging naanakan dahil lahi siya ni Cuneta sa Pasay. Parang sa tingin ko lang noon, pero sabi ko, ngayon naging 80s pa yung aking panganay. Tapos lagi kong ipinagdarasal kay Lord na, Lord, tulungan mo po ako sa aking anak. Magsasakripisyo po ako. Simula po nang ako naging katekista, hindi po ako tumanggap ng anumang pera sa simbahan bilang kabayaran sa aking pagtuturo. Volunteer ko po itong ginagawa. Pero pag may kailangan ako, sinasabi ko kay Lord, hindi naman po akong hihingi sa iyo ng gusto ko. Ang hinihingi ko lang po ay pangangailangan. Yan, gano'n lang po ako. Hindi po ako nagpapabayad. Opo. So, dahil po sa occult involvement po ng pamilya ninyo, ay nakaranas po kayo ng iba't ibang atake din no, ng ating kalaban. At nakita nyo rin po yung epekto nito, lalong-lalo na po sa inyong mga kaapuhan, sa inyong mga kaanakan. No? Kahit po na kasalanan ng mga kanunuan natin, ay talagang apektado pa rin po tayo. So masasabi niyo po ba, Sister Lynn, na itong mga pakikipagsanguni sa mga ganitong gawain, sa mga occult practices na ito ay talagang hindi makakapagdulot ng maganda sa tao? Opo. Kasi nga po ay hindi pa nakikinig sa punto per punto, pero isa pong apologetic, yung Bible, Pontifical Bible Study Club yung aking nasalihan na apologetic po ako. Pero klaseng paggagamot, nakikinggan ko ang taong may sakit. Tapos, halika, sama ka sa akin sa simbahan. Kausapin natin ang pari kung gusto mo.
Yung gano'n, pinakikilala ko sa kanya ang sakramento. Yun po ang paggagamot na ginagawa ko, way kung papaano siya magagamot ng simbahan. So ayan no, makikita talaga natin na magandang maidudulot no kapag tayo po ay lumalapit talaga sa sakramento ng ating simbahan. At kagaya na po ng sinasabi ninyo ni Sister Lynn no, ito po yung tamang panggagamot talaga no. Although hindi naman talaga masama ang intensyon ng mga kapwa nating mga, for example, mga occult practitioners, mga albularyo no, na ang intensyon po nila ay makatulong naman talaga sa kanilang kapwa. Ngunit yung kaparaanan ay iba po talaga sa itinuturo ng simbahan. So ito po yung nararapat, kagaya po ng sinasabi ni Sister Lynn, no, na ang sakramento, ang pagtuturo sa tao na lumapit sa sakramento ay talagang makakapagbigay sa atin na tunay na kagalingan. So ito po ba, Sister Lynn, ay napatunayan po ninyo sa inyong sarili? Nang dahil po sa inyong paglapit po sa sakramento ng ating simbahan, ay masasabi niyo po bang talagang naging maganda po or naging magaan po ang inyong pakiramdam? Nangyari po sa akin dito mismo sa China. Nung magkasakit ako, lumala ako. Hindi po ako makakilos. Dinala nila ako sa ospital. Tapos lahat mga tawag doon, yung general ginawa sa akin. Tapos sabi po nila ay malala ng araw po ako. Meron na kidney, meron akong fatty liver, malala na yung aking diabetes. Yung mga ganun. Tapos doon kung saan ako na-confine, ay pag hating gabi na mga alauna o hanggang alas 3, may mga nagdakalabugan doon sa CR, wala namang tao, yun. And natuto naman po ako sa punto per punto, dala-dala ko yung aking langis, inaano ni Father Darwin. Opo, mga sacramentals po. Tapos nagwiwisik po ako doon sa room. At malaking bagay ang nagawa sa akin. Na kahit masakit na masakit, pag pinahirang ko, nawawala. Kaya lang, bumabalik. Yun, ganun. Kaya sabi ko, pinagyan ako ng pagkakataon ni Lord na mabuhay pa, patuloy ko pa rin ang mission, at unang-una kong pupuntahan ang exorcist sa amin sa Pilipinas. Para malaman ko. Meron pang mga demonyo. Kasi noon ang paniniwala ko dahil sa nasa satanismo ko, ayaw na akong tanggapin ni Satanas dahil sa sobra kong kasamaan. Hindi na ako gusto akong tanggapin sa impyerno dahil sobrang pagiging masama ko. Grabe. So ayan po. Masama ko, no? Opo. So ayan po, Sister Lynn, no? Talagang napatunayan po ninyo na maliban lang po sa paglapit po sa sakramento ay pwede rin po natin gamitin itong mga sacramentals na kagaya po ng itinuturo ni Father Darwin ay effective din pagdating po sa mga pag-alis ng mga sakit at mga atake din sa atin, no? At depensa din natin sa mga atake ng ating kalaban, no? Ano pong masasabi po ninyo sa mga kapwa nating Katoliko na kahit mismo pag-confess lamang at pag-attend sa misa ay hindi pa nila ginagawa, na para sa kanilang sarili naman po ay masasabi natin na vulnerable po sila sa mga atake ng demonyo. Ano pong masasabi ninyo sa mga kapwa nating Katoliko na hindi naman lumalapit sa Sacramentong Confession at kahit sa sakrament po ng Holy Eucharist? Ang masasabi ko po sa kanila, kung sakasakaling ngayon ay nakikinig sila, ay maniwala po kayo. Ito'y isang karanasan ko na talagang nung araw, akala ko ay yung mga paglulang yan, okay lang, tama yan, kasi may hirap sila, wala silang pupuntahan, hindi nila kayang magpagamot sa mga doktor. So, kumagaling naman sila. Tapos, may nagsabi pa rin po sa akin na yung isang nagpapagamot sa albularyo, Ate Lynn, kilala ka ng albularyo? Sabi niya gano'n. Mahusay ka raw manggagamot? Sabi niya gano'n. Father mo? Sabi niya gano'n. Ay, hindi ako manggagamot. Manggagawa ako ni Lord, manggagamot si Lord. Sabi ko gano'n sa kanila. Tapos, gusto kanya pumunta ka sa albularyo, doon sa pinapuntahan namin. Sabi niya, talagang pinipilit kami na isama ka namin sa kanila, sa kanya. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, alam mo, sa totoo lang, sa demonyo yung mga yan. Kaya lang hindi ko kayo mapilit dahil muna, wala akong kakayanan, ipagamot kayo. Pero hindi naman kayo Katoliko. Mga iba-ibang pananampalataya kayo. Ang kaya ko lang ibigay sa inyo ay ang pagmamahal ni Mama Mary at pagmamahal ni Jesus na itinuro sa akin. Kaya nandito ako sa inyo
sa lugar ninyo. Baka matindi ako Batanggenyo, nagmamahal ako. Hindi ko ako nagmamahal dahil sa sarili ko, kundi nagmamahal ako tinuro ni Mama Mary at ni Jesus na nasa akin. Kung katulad ko, alam niyo ba na ang banal na Eucharistia, pag tinanggap mo siya ng iyong kamay o ng iyong bibig, kakainin mo siya, pumunguyain mo siya, pupunta siya sa matadigest mo siya talaga, pupunta ang presensya niya sa iyong puso at dadalhin ng puso mo, ng dugo sa buong katawan mo. Hindi na ikaw yan. Ikaw at si Jesus na magkasama na namumuhay sa iyong pagkatao. Kaya parangalan natin ang Panginoong Jesus na sa tulong ng mahal na Biring Maria, tayo ay magtatagumpay. Kasi napakahalaga talaga ng sakramento. Ito ang iniwan sa atin ni Jesus na ibinigay sa ating mga ninuno na kung tawagin natin ay ang ating mga Santo Papa. Hanggang ngayon, hindi napuputol yun. Kaya maniwala po kayo sa karanasan ko, sa nangyari sa akin. Sabi ng marami, pag mamamatay na, magpapa-anointing of the sick. Hindi po. Pag may sakit ka, pwede kang magpa-anointing of the sick at na-aprobahan ko yun sa sarili ko. Ay, ako nga nung araw, ilang beses ako nagpapakamatay, hindi ako mamatay-matay. Kasi ayoko ng buhay kong ito. Pero ngayon, nang mamatay. Totoo yun, sabi ng punto per punto na meron akong mga demonyo sa katawan na nagtatago. Kailangan mawala sila sa akin bago ako mamatay para makasama ko ng Panginoong Ama sa langit. Hindi man sa langit, kahit man lang sa purgatorio, matanggap ako. Yun ang masasabi ko sa mga tulad kong Katoliko, lalo na yung hindi nagsisimba, maniwala po kayo. Pag uwi ko ng Pilipinas, doon sa bundok na aking kilalalagyan na ako'y nagmimisyon, ipakikita ko sa kanila, lalo na yung mga kaibigan kong mga hindi mananampalataya na tulad natin mga Katoliko, hihikayatin ko sila, ikakatikais ko sila na maging Katoliko na sila. Magtatayo po kami doon ng isang samahan ng makikitigma sa kalaban ni Lord. Okay. So ayan, no, talagang makapag-testify na po si Sister Lynn na yung kanyang karanasan po, no, na isa rin po sa mga ginagambala noon ng Diablo, ng ating kalaban, ay natutunan niya po, no, sa kanyang sarili, sa kanyang pakikinig, sa paglapit din sa sakramento ng simbahan kung paano po i-combat, no, yung mga atake ng kalaban. So kahit nga po, no, ay talagang kina-convince siya ng iba na lumapit pa rin sa albularyo, no. Kinikitaan po siya ng kapangyarihan sa kanyang sarili na isa rin po siyang manggagamot. Isa rin po yan kasing paraan, no, ng tentasyon. Ngunit gaya po ng sinasabi ni Sister Lynn na hindi pa rin siya nagpatinag, no, at talagang kumapit pa rin siya sa kanyang pananampalataya na talagang isang tunay na Katoliko. So magandang halimbawa po yan, Sister Lynn, no, dahil kagaya po ng sinasabi po ninyo, dahil po sa ito'y kultura din ng Pilipinas, marami sa atin dito ay mas lumalapit pa sa mga occult practitioners kagaya po ng mga albularyo, mambabarang, dahil kaysa sa paglapit po sa ating simbahan. Now, ano pong masasabi po ninyo sa mga kapwa nating Katoliko na inaakala ng tunay na kagalingan ay makakamtan sa paglapit sa mga occult practitioners na ito at hindi po sa paglapit sa sakramento? Ang masasabi ko po sa ating mga kasamahan na mga Katoliko na ang masasabi ko yung maawa naman po kayo sa sarili ninyo, may pagkakataon pa po dahil buhay pa kayo na hindi po totoo na nakakagaling. Samantala gagaling kayo pero mas magiging malala kayo tulad ng nangyari sa akin. Ilang operasyon ang natanggap ko. Yung pala, inaatake ako ng kalaban ni Lord sa pamamagitan ng mga albularyong yan. So, ang masasabi ko lang ay wag na kayong lumapit sa albularyo. Meron tayong tunay na malalapitan. Ang ating magisterium, ang ating sakramento. Kasi totoo po ang sakramentong ito. Yang lalo na po ang Holy Eucharist. Sa ibang pananampalataya, ang Holy Eucharist ay symbolize lang. Pero sa atin, totoong si Jesus yun na tinatanggap natin. Si Jesus ay kasama natin sa buong buhay natin. Tuwing tinatanggap natin siya sa banal na Eucharistia. Tulad ngayon, hindi ko siya natatanggap sa banal na Eucharistia, pero spiritually, tinatanggap ko siya. Kaya alam kong kasama ko pa rin siya sa buong buhay ko. Na patuloy pa rin po akong
sa buhay ng buhay pagmamahal. At ako'y nagpapasalamat kay Lord na dinala niya dito sa punto por punto. At doon sa dating mga yang sila June Reyes, yan sila John Doe, yan karamihan dyan na mayayabang. Sa tingin ko, hindi pala sila mayabang lang kumisa magsalita, pero nasa puso nila ang Panginoon. Nasa kanilang buong, kaya pakinggan natin sila. At marami tayong matutunan sa kanila. At ako nga po, na yung mga sinasabi nila, mga dati ko na pong alam yun. Pero ngayon, mas maisa sa buhay ko. Dahil sa punto por punto. Lahat ng mga tao, lahat ng mga manggagawa sa punto por punto ay kinasiyahan ng Diyos para magsabuhay ng pagmamahal ni Jesus at ni Maria. Ayan. So, ayan, no? Talagang, tama. So, talagang makapag-testify na po ito si Sister Lynn, no? Sana'y maging magandang halimbawa po si Sister Lynn sa inyo. Ang kanyang karanasan na wag po tayo mag-stick talaga sa ating nalalaman lamang, ngunit matuto rin po tayong makinig sa iba, kagaya po ng ginagawa ni Sister Lynn, no? At tama po yan, ang sinasabi po ninyo, misconception po yan sa mga kapwa nating Katoliko na inakala nila na sa paglapit po sa mga occult practitioners kagaya po ng albularyo ay gagaling sila. Tama po ang sinasabi ninyo, mas lumalala po ang kanilang kondisyon, no? Dahil kagaya po ng sinasabi ni Father Siquia, hindi naman talaga pinapagaling eh. Iniiba lang po yung atake ng diablo sa inyo. So akala nyo po, nawala na yung sakit ng ulo ninyo, ay totally magaling na po kayo. Pero sa ibang parte na naman ng katawan nyo ay may magkakaroon na naman ng sakit, no? So, paiba-iba ang atake, ngunit wala talagang kagalingan sa paglapit sa mga occult practitioner na ito. So, sana po, no, sa ating ginagawa pong itong evangelization sa online, no, sa mga kapwa nating Katoliko na bago pa lang po na sumusubaybay sa ating programa, sana po ay buksan po natin ang isipan, no, na tanggapin ang katotohanan dahil ito po ay hindi naman gawa-gawa ng simbahan. Ever since, itinuturo na po ito ng ating simbahan at mayroon na po tayong katikismo na matagal na pong official talaga nakaturuan ng ating simbahan. So, kung titingnan po natin, no, in the Catechism of the Catholic Church 2116, itinuturo na po nila na all forms of divination must be rejected. So lahat pong ito na hindi naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon ay dapat talaga nating iwaksi, no? Dapat iwasan natin at wag nating ipatronize, no? Dahil ito po ay hindi naman talaga bigay sa atin ng kagalingan or nakakapagdulot ng maganda para sa ating sarili, sa ating spiritual, ngunit nagbibigay lamang sa atin, no, ng block, no, sa biyaya ng ating Panginoon na instead makamta natin yung biyaya ng ating Panginoon, ito po ay nahaharangan dahil po sa ating mga paniniwala na hindi naman maka-Diyos, no. So magandang experience talaga ito at na-interview natin, no, si Sister Lynn dahil nabigyan po tayo ng idea sa kanyang nakaranasan na dati ay isa rin sa biktima, no, ng mga occult practitioners na ito, ng mga paniniwala na hindi Katoliko. At sa kung paano niya ito na-overcome, no, at paano siya bumalik sa ating simbahan. So Sister Lynn, maraming salamat po talaga sa inyong time na ibinigay. Talagang napakaganda po ng mga lessons na inyong sinabi, no, at mga experiences ninyo na makakapag-inspire din po sa amin na katulad po ninyo ay hanapin talaga ang katotohanan sa pamamagitan ng pakikinig at paglapit sa sakramento ng ating simbahan. So, bago po tayo magtapos, no, Sister Lynn, ano pong panghuling mensahe po ninyo sa mga kapwa nating Katoliko, lalong-lalo na po, no, sa mga naghahanap din ng katotohanan at gusto rin na lumapit sa tunay na presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng sakramento? Ano pong masasabi ninyo sa kanila upang magsilbing gabay sa kanila na makamtan ito at hindi na malihis pa ng landas? Magandang gabi po sa inyo. Umaga, tanghali, hapon. Ang kaya ko lang po sabihin ay hindi po kayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At si Mama Mary. At hindi tayo pababayaan, magpatuloy lang po tayo magtulad ni Mama Mary at ni Jesus, mabuhay na may pagmamahal na nauuko lang sa Diyos. At nakikiusap po ako sa inyo lahat, yung karanasan po ninyo, huwag niyo pong ipagkait kahit kanino. Kasi yung karanasan na yan, regalo sa atin ng Diyos. At iregalo naman natin sa iba.
para ma-bless din sila. Yun lang po. At maraming salamat sa punto por punto sa binigyan niyo ako ng pagkakataong makabalik sa normal na buhay. At ang naalala ko na lahat, ang nangyari sa buhay ko, na napaka-colorful ang buhay ko, na dumaan ako sa mga maraming negative. At patuloy po akong tutulong sa inyong lahat, sa mga nakikinig at sa hindi pa nakakapakinig. Ipagdarasal ko po kayo sa pamamagitan ng aking simpleng pamumuhay. Pag naghuhugas ako ng pinggan, lilinisin ko to ng maayos, malinis na malinis, iaalay ko para sa ating lahat. Ayan. So, maraming salamat po talaga, Sister Lynn. Lahat ng sandali. Ayan. So, thank you so much, no, Sister Lynn po, sa inyong oras na ibinigay. Kahit po ay hindi po magkatugma yung oras natin siguro, ay nagbigay pa rin po kayo, naglaan pa rin po kayo ng inyong oras para po makapagbigay, no, makapag-testify ng magagandang pangyayari po sa inyong buhay at kung paano po kayo nabago ng ating mga programa na ginagawa dito sa Punto por Punto. So, ayan po, no, mga kapuntos, mga ka-curious, kung isa rin po kayo sa mga nabago at maraming natutunan sa ating pananampalatayang Katoliko sa inyong pagsubaybay sa Punto por Punto. Maaari nyo rin po maibahagi ang inyong karanasan, ang inyong mga natutunan, mga experiences ninyo pagdating po sa pakikibaka sa ating pananampalatayang Katoliko dito po sa ating programa, no? At atin rin itong maibahagi sa mga kapwa nating Katoliko at kayo na rin po ang ating maipapalabas sa ating programa no ngayong gabi. So muli po, no, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi niyo po sa mga kapwa ninyo, sa mga kapatid ninyo, sa mga kakilala ninyo upang mas malawak pa ang maabot ng ating programa at mas marami pa ang matulungan ito. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.